Hindi nga po mga idol naging maganda ang mga nakalipas na taon ni Anthony Davis sa NBA dahil makalipas nga po ma-trade siya ng Lakers papunta sa Dallas Mavericks, napunta naman siya sa Washington Wizards na kilala bilang isang team na walang balak mag-compete sa kampyonato. Parati nga itong nangungulelat sa Eastern Conference kaya hindi na naiwasan pa ni Anthony Davis na paghinalaan ang plano ng Wizards. Ayon sa lumabas na balita, kakausapin nga niya ang mismong front office ng Wizards sa mga susunod na araw kung may balak silang mag-compete sa championship next year. Kung siya nga daw ang tatanungin, gusto nga niyang maging contender sila sa pagkuha ng titulo. Ngunit kung hindi sila align ng plano ng Wizards at magpo-focus sa pag-rebuild ng lineup at pagkuha ng mga batang player, mas mabuti nga daw na mag-request na lamang siya ng trade. Yes mga idol, hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, aalis sa Washington Wizards at lilipat na naman ng ibang team si Anthony Davis kung mangungulelat na naman sila sa standings ng Eastern Conference next year. Samantala, ibinulgar na ngayong araw na meron nga pong 86% na chance ang Houston Rockets na ma-eliminate ang Los Angeles Lakers sa kanilang first round series. Ibig sabihin na 14% lamang ang tsansa ng Lakers ayon sa ilang mga analysts na mananalo sila at makakapag-advance sa second round. Pero hindi rin naman ibig sabihin ito na sure ball ng mananalo ang Houston. In fact, may ilang mga fans ng Houston Rockets ang kasalukuyang kinakabahan ngayon at nagre-reklamo na sa Lakers matapos i-anunsyo ng NBA ang game schedule sa kanilang first round series. Ayon sa mga ito, masyado nga daw pabor ang petsa ng kanilang mga laro since magkakaroon sila ng 2 araw na pahinga sa pagitan ng Game 1, Game 2 at Game 3. Bukod dyan, almost 1 week ang pagitan ng Game 1 at Game 4. Kaya nangangamoy na tinutulungan ng liga ang Lakers na makapag-buy time upang makahabol pa si Luka sa kanilang serye. Masyado nga daw unfair ang ganitong desisyon ng NBA sa kanilang laro. Nananatili para namang kabado ang Houston Rockets sa kakayahan ng Lakers kahit man undermanned ang lineup na ito at posibleng ma-upset sila. Sa kabilang banda, dito naman, kung inyo ngang matatandaan, sinubukan sana ng Memphis Grizzlies na i-trade si Ja Morant nitong trade deadline kasabay ng pagtanggal nila kay Jaren Jackson Jr. Balak na rin naman sana ng team simulan ang pag-rebuild ng lineup. Sadyang medyo nahirapan lang naman sila sa pag-trade sa kanya since wala rin naman silang nahanap na kapalitan nito. Dahil sa malaking kontrata, hindi sila nakahanap ng tamang package na makukuha ng kanilang team. Pero sa kabila ng pagkakabigo na ito, hindi pa rin naman titigil ang Grizzlies sa pag-trade sa kanya. Ayon sa inilabas na balita, itutuloy ng Memphis ang pag-trade kay Ja Morant. Nagkasundo na rin naman ang kampo ni Ja at ng front office ng Memphis patungkol sa paglipat nito ng ibang kupunan. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magulat kung aalis na si Ja Morant sa Memphis Grizzlies at isa siya sa mga superstar na magkakaroon ng bagong team. Though gusto ni Ja na mag-compete ng kampyonato, hindi na rin naman ito kayang gawin pa ng kasalukuyang lineup. Mas priority ng team mag-rebuild kaysa sundin ang gusto ng kanilang superstar.